Wawi Market, isinara na. Isang palengke na matagal nang bukas sa publiko, ngayon tuluyang isinara. Pero bago husgahan kung bakit ito isinara, kailangang balikan kung sino ang may-ari, paano ito nagsimula, at ano ang kaakibat na pananagutan ng pag-ooperate ng isang pampublikong pamilihan. Ang Wawi Market ay hindi basta umusbong ng biglaan. Noong 2002, ang palengke sa 2610 sa Taft Avenue, Pasay City ay itinatag bilang ISO Market, isang private-owned public market. Pribado ang pag-ari pero open sa publiko, kaya saklaw ng mas mahigpit na regulasyon ng lungsod. Noong Abril 4, 2002, nakakuha ang ISO Market ng Mayor's Permit to Operate. Sa mga sumunod na taon, nakapag-operate ang palengke at patuloy na nagre-renew ng permit. Noong 2013, inilipat ang buong negosyo kay Tin Tan So, at dito na ito pinangalan ng Wawi Market. Mula noon, patuloy ang operasyon. Taon-taong nakabukas, taon-taong may kita. Ngunit may mahalagang pagkakaiba. Ang permit to operate ay hindi kapalit ng occupancy permit, building permit at sanitary permit. Para sa isang public market, ang mga permit na ito ay hindi option. Ito ay mandatory. At ayon sa Business Processing and Licensing Office, ang Wawi Market ay walang occupancy permit, building permit at sanitary permit. Sa ganitong uri ng negosyo, hindi ang mga vendor ang responsable sa mga permit, kundi ang may-ari ng palengke. Sila ang may obligasyong tiyaking ligtas ang gusali, malinis ang pasilidad at pasado sa pamantayan ng lungsod. Habang may permit issue sa lungsod, may hiwalay na usapin sa Bureau of Internal Revenue. January 31st, 2025. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng Notice to Comply laban sa Wawi Market at sa may-ari. Lumabas sa record ng BIR na si Manguera ang nag-iisang may-ari ng SYT Apartment at VTSO Builders na kabilang sa real estate business. Based on our BIR system, you were registered as a sole proprietor engaged in real estate activities under SYT Apartment and VTSO Builders for Ms. Manguera and Wawi Market for Ms. So. Thus, the properties being sold have been considered as investments and part of your ordinary assets. That was why you were initially subject to expended withholding tax. Moreover, please be reminded that you shall also provide sales invoices to the buyer based on gross selling price. Kapag pumalya ang may-ari, ang unang naapektuhan ay ang mga nagtitinda. Naglabas ang lungsod ng Letter of Authority at Notice of Violations. Hindi ito isang hakbang, kundi simula ng serye ng inspeksyon at paalala. Ngunit sa kabila ng mga abiso na natiling kulang ang mga kinakailangang dokumento, naglabas ang BPLO ng Recommendation for Immediate Closure. Tinanggihan ang hiling na palugit. Tuluyan ng isinara ang Wawi Market. Ang dahilan, kawalan ng mandatory permits na kritikal sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Sa araw ng pagsasara, mga vendor ang humarap sa mga tanong. Paano ang kabuhayan? Paano ang renta? Paano ang kinabukasan? Marami sa kanila ay patuloy na nagbabayad kahit sarado na ang palengke. Isipin mo kuya, sino tinatamaan niya? Ang mga trabahador, ang mga nagtitinda, hindi si Yorme dahil si Yorme. Kahit anong gawin niya yan, milyonarya na yan. Hindi na magiging pulubi yan. Isang pahayag na mabilis kumalat at lalong nagtanong ang marami. Kung hindi apektado ang may-ari, bakit ang mga vendor ang nagdurusa? Kung may kakayahan, bakit hindi harapin at ayusin ang problema? Sa gitna ng pagsasara, iisa ang tanong ng mga tao. Bakit ang mga nagtatrabaho ang humaharap habang ang may-ari ay nananatiling tahimik? Ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang malinaw na kwento. Hindi ito isang biglaang aksyon. Hindi ito isang notice. At hindi rin ito tungkol sa isang tao, kundi sa pagsunod sa patakaran na matagal nang ipinapatupad. Ang Wawi Market ay nagsilbi sa komunidad sa loob ng maraming taon. Ngunit sa likod ng mahabang operasyon, may pananagutang hindi maaaring ipagpaliban. Sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano ka tumagal na nagbukas, kundi kung gaano ka tumupad sa iyong tungkulin. Hindi lamang sa mga tao mo, kundi maging sa batas na dati mong pinauukulan.